let us welcome Father Dexter Santillano and 4 seminarians to our Eucharistic celebration. They are from the Archdiocese of Capiz, the home diocese of Cardinal Advincula. Welcome, Father Dexter. Magandang umaga po sa inyong lahat. Napakinggan po natin ang isang ebanghelyong karaniwan sa atin, ang pagbabagong anyo ng Panginoon sa harap ng kanyang 3 piling alagad. At ang tanong ay ito, bakit? Bakit nagbagong anyo ang Panginoon? Hindi ho natin maiintindihan ang transfiguration, ang pagbabagong anyo ng Panginoon, nang hindi natin babalikan ang nangyari bago pa sila umakyat ng bundok. Ano yung nangyari sa paanan ng bundok? Sa paanan ng bundok, sinabi ni Jesus na ang anak ng tao ay kinakailangang magbata ng kanyang krus, dakpin, mamatay sa krus, at sa 3 araw ay muling mabubuhay. Imagine yourselves being the disciples. You heard those words. The Son of Man is destined to die on the cross. It's just like a loved one telling you, meron akong cancer eh. Will you jump with joy? So, sa paanan ng bundok, sinabi ni Jesus na ako ay kinakailangang magbata ng hirap, mamatay sa krus, ngunit sa 3 araw ay muling mabuhay. At upang bigyan ng kaunting kabawasan ang kanilang pangamba, ginawa ni Jesus sa harap ng kanyang mga piling alagad ang pagbabagong anyo. Para sabihin sa kanyang mga alagad, yung nakikita ninyo ngayon na kaluwalhatian ko ay patikim lamang. Patikim lamang. Higit pa dyan ang makikita ninyo kapag ako ay muling nabuhay. Don't worry about what is going to happen to me. It is meant to happen. But don't worry. Do not lose heart. Do not be saddened. Because though I will be suffering, though I will be dying on the cross, the glory that awaits me is far greater than the suffering of the cross. But there will be no glory without the passion. There will be no glory without death on the cross. At mahalaga itong itinuturo sa atin ng Panginoon. Sapagkat totoo ito, maging sa ating pisikal na buhay. Gusto nating maging healthy, gusto nating maging malusog, gusto nating humaba ang buhay, disiplina ang kailangan. Diet, exercise. Yung iba gustong pumayat, pero gusto pa rin kumain. Hindi pwede. Kung gusto nating maging payat, lumusog, kinakailangan magsakripisyo tayo. Gusto nating maging umasenso sa buhay, yung iba inaasa sa swerte. Tataya sa loto. Pero ang tunay na tagumpay ay makakamit sa pagsusumikap. Ang tunay na tagumpay ay makakamit sa paghahanda, pagsasakripisyo, pagtitipid, pagpaplano. There will be no glory without passion.
And that is what is being taught to us today. You want glory? Carry your cross. Pati ang pagpasok sa kaharian ng langit, may kaakibat na pagpapasan ng krus. Kung gusto mong pumasok sa langit, ang daan ng krus ang tatahakin mo. At yan ang gustong sabihin sa atin ni Jesus ngayong umaga. Sa kanyang pagbabago ng anyo, ipinakita niya kahit pahapyaw ang kanyang kaluwalhatian na mapapasa kanya matapos lamang siyang mamatay sa krus. There can be no Easter Sunday without Good Friday. Some people just want to celebrate Easter Sunday. They don't want to pass through Good Friday. No, it cannot be. There is no glory without the passion and death. So yun ang unang itinuturo sa atin ng pagbabagong anyo ng Panginoon. Ang ikalawa ay ito. Yung pagbabagong anyo ng Panginoon ay isang paalaala sa atin kung ano tayo dapat, what we should be. When we look at the transfigured image of Christ, we should be looking at ourselves. Ganyan tayo dapat. Kaya lang, pinadudumi natin ang ating sarili sa kasalanan. Busilak tayo Kaya lang, tayo ay pinadurmi ng kasalanan. That is why the Lenten season is also a season during which we are invited by the church to reconcile ourselves with the Lord. It is a season during which we are invited to go to confession. It is a time for us to regain our glory, to regain our beauty that has been lost because of sin. Huwag tayong masyahan na tayo ay marumi. Hindi ang ganyan ang layunin ng Diyos sa atin. Busilak tayo, kaya lang pinarurumi tayo ng ating kasalanan. Huwag tayong magtampisaw sa putik ng pagkakasala. Umahon tayo, linisin natin ang ating sarili sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal upang muli tayo ay maging busilak. Mga minamahal kong kapatid, huwag nating sayangin ang pagkakataon. Huwag nating sayangin ang biyaya ng Kwaresma. Pinaaalaala sa atin ng pagbabagong anyo ng Diyos ni Jesus kung sino tayo at kung ano tayo dapat. Amen.